our preacher. Nakalaka din natin cellphone. Ayan. No? So, tara po. Ano kasi natin? 825. 825. Hindi ko na gagawin isa. Gawin mo na namis nila. Activity 1. Pero ito yung preaching dati about dun sa patibong. Ako yung nasaktan. Sino mga taong nasaktan? Sino mga taong nanakit? Pero sino na yun? Minsan na tayo. Minsan mismo na lang po tayo. So yun po. So, Ephesians 4:15. But speaking the truth in love, they grow up in all things into Him who is the head, Christ. Nalangin po kayo. Salamat sa aming training. Open our hearts to learn about this topic, Panginoon, and yan po kami, Lord, magamit po kami, Panginoon, Lord God, how we want, Panginoon, kung paano po kami na-activate, Panginoon, preaching your word, Father. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. So, sino po dito naniniwala na ang preaching the word is a privilege? So, dati po, bago po ako maging i-ordain, so, pinaka-ano ko kasi gusto ko tumutulog. Pakita mo doon. Pero habang tumatila, nagbago na yung parang gusto ko na magsalita sa harap. Kahit hindi pa ako talutan ako muna. Pero, isang privilege na mag-preach. So, hindi naman morning preacher na puro pastor lang. Parang sa So, ayun po. So, to be a preacher is one of the greatest privilege. Equivalent po to sa isang chosen by God to represent Him sa harap ng ito. Kumbaga, sa Bible school, parang kerux. Ano yung word na kerux? So, ito ba yung pinag-aralan sa Bible school ni La Pastorato? Ang kerux po ay, ito yung ano tawag sa kerux? Messenger ng hari. Ayan. So, pag dumarating yung isang kerux, siya ay kagalang-galang. No? Siya yung nagsasabi kung ano yung mensahe ng hari na bigay sa kanya mga constituent. Ayan. So ngayon po, maintindihan natin yung mga aspect para makatulong po sa atin. Paano maging good communicator, paano tayo makapag-preach ng salita ng Panginoon. So, na magbibigay ng salvation po sa mga tao makakarinig. Sa Romans 10:14-15, how then they call on the one and how can they believe in the one of whom they have not heard? So, Tagalogin ko na lang. So, paano maririnig ng mga pinaka-puso nito? Paano maririnig ng mga believers yung mensahe ng Panginoon kung walang magsasabi sa kanila? No? So, the literal preaching of the word. What is preaching comprised of? So, preaching the word is more than knowing how to deliver a message. So, hindi ka lang kasi marami magaling magsalita no? Pero hindi siya walang laman, hindi kaya makapag-influence, hindi kaya mag-bring ng impact sa mga taong nakakarinig. So, pwede nyo ma-memorize yung preaching, yung salita ng Panginoon, di ba? Pero yung communicating the gospel po ay kasi yung mahalaga. How you share, how you communicate, how you explain clearly kung ano yung gusto i-explain sa atin ng Panginoon. So, tandaan natin, being a preacher, more than din sa mga bagay na more than bagay sa outside na ginagawa natin. Okay po? So, the preacher is a channel. So, ikaw ang ginagamit ng Panginoon. So, sa ano po natin, ang finals natin sa Destiny 3 ay preaching. Wala na tayo ay mag-preach. Kasama ang mga LC Solid student. Lahat po yun. So, tingnan natin pa paano pa kayo. Pero ginawa sa Sol 3 na karami. So, dyan po yung channel ng River of Life, ng mensahe ng Panginoon. So, tandaan mo na kailangan yung channel na yun, syempre kailangan malinis. Tayo bilang Christian ng Panginoon, we really need to make ourselves clean sa harap ng Panginoon. Kasi yung effectivity ng mensahe ng Panginoon is mostly nakabase yan sa
kung gaano ka but powerful yung salita ng Panginoon. Pero kailangan syempre yung channel, malinis yun, yung taluyan ng mensahe ng Panginoon. Syempre mahirap kasi mag-preach ng isang bagay na hindi yung ginagawa ng preacher. No? You cannot preach what you need to preach, you need to practice what you preach. Walk the talk na lang. Practice what you preach. Ayan. So, ayun po. So, every message that we give should provide for the needs of the people. So, kaya lalo yung hinihingi yung mga SL sa atin. Kasi nga, kasama sila yung mga pastors at mga SL. Kasi para maano yung needs ng buong simbahan. Yung mga tao na kailangan i-share, ibigay sa per month na nag-meeting kami. So, halimbawa ngayon, ang topic natin is intimacy. Bakit intimacy? Kasi may mga bagong mga believers tayo. So, ano ba yung kailangan nyo ma-establish sa kanila yung intimacy ng relationship tayo ng Panginoon? No? Pero syempre tayo din, yung mga naluwa, mga matatagal na. So, kailangan din ma-replenish, ma-renew, mag-recover. Opo, okay po. So, ayun. So, preparation of the message. So, sabi dito, for a preacher, preparation always starts in spiritual preparation. Diba? Every time you preach, every time you share the Word of God, even nga sa cell group nyo lang, kailangan you are spiritually prepared. Yan. So, tanong muna ako. Joy, may cell group ka, Joy? Paano ka na-prepare spiritually sa iyong cell group? Operation prayer. Ano yung saan mo, bro? Bro, kayo na. Devotion. Ayun po. Anyone pa? Mama Jo, paano ka mag-prepare? Paano mo pinag-prepare spiritually ng sarili mo? Bago mag-set? Pero nag-record yan. Siyempre yun nga, kailangan yung lesson mo, may lugan sa hindi talagang kaya ng mga kasi talagang ang hirap kasi talagang battle kasi. So, kaya kailangan ikaw mong sarili feel siya ng Holy Spirit ka sa emotion, prayer, worship, ano pa, Ayan. So, Kuya Andy, naranasan mo na po bang sa inyong cell group? Matidyan mo ka. Naranasan mo na po bang you share, nag-lead ka ng cell group, pero you are unprepared? Hindi ka prepared spiritually? So, ano yung nun? Kumbaga impact sa'yo nun? Parang pakalo mo po lang. Parang basta naman. Tapos hindi pasok kaya sa akin. Yung pa. Yung tanong, parang sa mga senior mo, sa mga galit, hindi pumasok kaya sa akin. Ayan. So, tandaan po natin, above all things, spiritual preparation ang pinakamahalaga dito. Yung preacher, kung paano niya hindi lang kung paano niya alam yung sasabihin niya, pero kung yung relationship niya sa Panginoon, kailangan mahalaga that time. No? So, every time po na naggawa po ako ng outline, kailangan 6 to 8 na naaral ko yung salita ng Panginoon, yung devotion ko yun, ipanalangin ko yun, and syempre, kailangan, as much as possible, di ako makakagawa ng kasalanan within that week, within that, Diba? Kasi yung impact nun, parang mawawala yung value, mawawala yung impact nung yung salitang babanggitin mo kung hindi mo yung pinamumuhay yung bagay. Parang lalabas ka lang na hypocrite. Parang gano'n, no? So, hindi na kasi na-apply. So, anyone who wants to be used by God in the transmission of message, kailangan po meron silang life of saturated in prayer. Saturated in prayer po ang kailangan natin. And must remain direct contact with the Word of God. Siyempre, habang pinag-prepare yung outline mo, yung kailangan, maganda ng panalangin. May contact ka sa salita ng Panginoon. Mahirap kasi, even one day lang, prepare ka, even one day lang na mahirap na yun. Parang nawawala na yung parang i-restart mo rin. Kaya pa. So, ito po yung mga kailangan gawin guidelines para makapag-prepare po tayo ng mensahe. Actually, nasa libro niyo po yun.
So mahalaga po ito na medyo kahit, ayan, masulat natin. Nandiyan naman po ata. Nandiyan ba yung brother? Magandang Kung hangin. namin a habit of constant studying the book of the Bible, chapter, verses in the Bible. Mahalaga kasi na na maalam ka talaga sa salita ng Panginoon. Di ba? Importante na marami kang na mabasa, mahal mo yung salita ng Panginoon. Napakahalaga po nun. Kasi madali lang mag-search ng topic forgiveness. Di ba? Pwede mong i-search yan sa Google. Ano yung mga verses sa pero yung pinaka gusto sabihin talaga ng Panginoon, anong verse yung gusto mong ibigay sa ito ng Panginoon? Diba? Masa-search mo yun sa Google, pero hindi mo malalaman kung ito ba talaga yung binibigay ng Panginoon. Diba? Kaya kailangan maalam na sa pwede itong love your enemies. O kaya, love your neighbors as you love yourself. Diba? Parang yun. So nakadepende po yun. Kailangan po, maalam talaga tayo, kung magkailangan tayong study hobby. Salita ng Panginoon. Pangalawa-design ng message. Around the idea of applying it to your own life. So maganda po na once we do announce that, syempre kailangan na-apply mo lang tayo. Diba? Kasi mag-impact, magkakaroon ng impact sa ibang tao kasi nakikita na yun eh. Ganyan yun, sabi ate, ang privilege niya about worship. O nakikita ko sa buhay ko, grabe siya ng worship sa Panginoon. Diba? So kay mama niyo, grabe yung niya about go and make disciples. Ang dami ng disciples ni mama niyo. So, ganun dapat nakikita. Once you decide na message, kailangan mas maganda na na-apply mo na muna yun. Okay po? At pangatlo, memorize as many verses as possible. So, ang ginagawa ko kapag ako gumagawa ng outline, kailangan may mga supporting verses. Kailangan kabisado ko yung mga supporting verses na sinasabi ko. Kasi para mas maintindihan mo yung pinaka-meaning nun. At paano siya i-connect dun sa main topic. Kasi, mas makakatulong po yun para mas ma-manage mo yung mensahe sa mga audience na makakakinig. Use the dictionary. Ito po, kasi to learn precisely the meaning of key. Actually, may mga terms po rin po akong sinesearch kay Google eh. Pag mga terms, kay Google na yan, di ba? So, pag ano po yung mga word ng tamang word. Kasi halimbawa, pag magbibigay ka kasi ng mga key points na, siyempre mag-iisip ka ng word na yung magkasama rin ng buong point mo. Diba? So, halimbawa, yung dun sa preaching na about dun sa faith, about offenses. Diba? Ano yung unang topic doon? The closer, the greater. So, isip talaga yan yung pinakamagandang So, sunod, the wall of protection. Ay, mga ganun So, mag-iisip ka ng something na catchy rin and malaman. Diba? Okay po. Kaya kailangan ako ng dictionary. So, tama na po tayo dun sa mismong outline. Siyempre, yung title should be brief. Should summarize the topic, the message, teaching. So maganda rin po dito is catchy. Diba? So pag narinig nila yung word na ay po ano to. So kung sa kailangan may ang tawag doon, maano yung nila, makakupat yung attention nila. No? So, halimbawa, ang topic nakarang Sunday, wala lang. Nakarang Sunday. So ano ba yung topic natin? Ano ba yung tema last month? Back to church. So, ano yung mga topic doon? About churches, di ba? Kahalagaan ng simbahan, kahalagaan ng spiritual family. So, connected lahat din doon. And pag sinabi mo the importance of spiritual family, so malalaman mo agad na about church yung binabanggit doon. Di ba po? So, ang title mo kailangan, kung mag-asama rin yun, kahit isang word lang yun, kasama rin ng katuan. Diba? So, halimbawa, yung pinarich ko po about saan ba yun? Yung sa patibong. Ako nasaktan, ayun po yung title nun. So, ibig sabihin, yung ako nasaktan, about offenses, about painful tragedy sa iyong buhay. Ayun po. Next po, objective. So, having the assurance that you have the right word for your group, which with all of your faith, knowing the message will supply every need. So, ang mahalaga ng pagkakaroon ng objective, kasi madedirekta mo, ano ba yung mensahe na gusto mong iparating sa mga tao? Diba? Kung natumbok mo ba to, anong mga kailangan mo tumbukin? Doon sa mga tao, doon sa mensahe na gusto mong i-share sa kanila. Diba? Kaya may objective. Diba sa mga teacher, may mga yan? Lesson plan, objective. Diba? Pagkatapos ng lesson, ano yung mga Diba? Okay po. Introduction. So, introduction is a time for an overview of the content. So, kung introduction, ito yung panimula. So, mostly ang mga introduction nakaka-catch yan. So,
paano mo idudugtong yung yung introduction mo dun sa tawag dito, dun sa pinaka-mensahe. Diba, magbibigay ka ng example. Sa loob natin minsan, di ba, nagtatanong-tanong ka. Tapos may explain ka ng something. Diba, yung iba yung introduction, yung iba may video. No? Sa mga ganong bagay. So, mahalaga po na maayos yung introduction na ating ibibigay. Laging connected lagi. Diba? May mga introduction na syempre hindi biblical eh. Pero kailangan syempre hindi ano mo yun. Ikaw ka nito sa ano. Diba? May mga ano, si Pastor Rodolfo. Hindi naman biblical yung mga ano tawag doon? Yung mga hayop. Si Ultraman, di ba? Hindi naman biblical yun. Pero kinokonek niya yung mga anime na ano. So, ayun po. So, sa akin yung pinanood ko kanyang share doon, di ba? So, hindi naman biblical yun. Pero ikaw man yun. Yung way ko paano ito na pinanamahalaga. Okay po? So, Bible text, kailangan ng Bible text po, yung scripture, na central biblical reference. So, doon lang iikot yun. Pwede isang verse lang, isang chapter, or isang kwento. So, doon lang po iikot yun, no? So, main division points. Ito po yung mag-create ka ng breakdown. That will help you to develop the sermon. Ayun po. So, kailangan meron pa yun. At ang pinaka dito at least tatlo. 3 to 5 na points. Yung pinaka-mensahe. Dito pa lang Ito about ako nasaktan, nag-create the closer the greater, the wall of protection. I'm okay. Kasi mga May mga ano pa yun. Siyempre may mga so, kailangan pag mag-create ka ng ano, so, kailangan ano pa rin, connected, siyempre connected pa rin sa Bible. And may explain mo thoroughly yung pinaka-mensahe. Diba? Pero dun sa tatlong topic na yun, kung lima man yung points, tatlong points mo, meron dun isang kailangan kang ano, nabasa ko lang dito, may pinaka-point na kailangan mong i-expand pa. Nandun yung pinaka-punto ng mensahe. Diba? Nandun lahat. No? Okay po, dun sa ako nasaktan, ang pinaka-punto dun is yung I'm okay, I'm not alone. Ay, di pala yung come greater, the closer the greater. Kasi yun yung mga yung situation sa buhay natin na yung mga tao nakakasakit sa atin. Yung mga tao malapit sa atin, yun yung mas nakakasakit sa atin. Okay po? So, conclusion. So, may kapag-usama rin ang lahat ng discuss, no? So, hindi naman nauulitin lahat. Pero ano yung pinakataan sa amin? Ano yung the purpose para mas maintindihan nila, mas makaluhan nila. Kung conclusion, ito yung climax eh, para climax na yung okay, pa din application. So, ang pinaka-importante dito is may application tayo. Okay po? Ayun po. So, handling the scripture, choose the main text based on the topic, examine the context, identify the dominant characteristic, consider the scripture as a whole. Ayun po. So, general conditions for delivering the message. I-skip ko na yung handling the scripture po. So, general consideration, pag mag-deliver ka ng message, una, be yourself. Don't pretend to be someone else. Diba? Kung masyadong magagayahan si Bishop Ariel. Kung magagayahan pero ginagaya sa Bishop Ariel minsan. Yung sa chan lang. Huwag ka masyadong huwag masyadong gayahin kung paano mag-preach si Pastor Vlad, di ba? Holy Ghost fire, di ba? So kung paano mag-preach Bishop Ariel, si Pastor Rusty. Ano yan, maging natural. Kasi pag natural way yung ginagawa, magkakaroon ka ng sarili mong way of preaching. Na unique sa ibang mga preacher. Signature diba? So, ano ba yung kay Pastor Russell? Yung mga signature lang niya. Pastor Russell. Basta tinutuloy mo siya na maging genuine ka lang sa pagsasalita. Diba? Pero syempre, kailangan maingat ka rin sa mga salitang galing mo. So, ako po inaalam ko rin po yun yung word na sasabihin ko. Kailangan masyadong masaktan, matalino. Rin daw yung magsalita. Actually, nag-aaral po ako ng nagbabasa-basa kayo, nanonood ako ng mga public speaking. Hindi ko lang kung nag-video. Ayun po, first you have to live what you preach. Ayun po yung pinakamahalaga doon, na ipamuhay mo muna. Diba kung about prayer yung topic ko, syempre kailangan mapanalangin. Lagi ka nag-pray.
Kung forgiveness yung topic mo, syempre kailangan na forgive mo na yung mga tao na nakasakit sa'yo. Di ba kailangan ikaw muna yung mag-a-apply ng bagay na gusto mo i-share sa mga tao. Diba? Mayroon i-share ang forgiveness kung hindi mo malawang matawag. Okay po. So, be clear and concise. Hindi mo kailangan masyadong maraming sinasabi. Hindi mo kailangan maraming mga nakalinhagang salita. Clear lang, sila Bishop Ron, di ba? Clear naman salita. Sila Pastor Max, clear naman salita. Di ba? Yung mga may intindihan. Di ba? Yung mga ano ba? Pinapa-article yung salita. Di ba? Yung direct lang, kailangan mo na maging suto. Okay po? Ayan, syempre kailangan may complete message. Message na ano po. So, kailangan ang mensahe kasi parang pagano yan eh, parang panel. Yung gaya ng tao, embudo. Diba, medyo, sa una, medyo nalaman ko yung mensahe mo. Yung kasi yung kang nakadun sa gusto mong punto din ang mensahe. Kaya kailangan, pag nag-reach ka, kabisado. Kahit pa iligid ka, kahit mawalan ka ng outline, kung kabisado yan. No? So, speak naturally, ayun nga po. So, kung ano ka nasasalita sa loob ng bahay nyo, siguro ganun din. Sabi dito eh. So, syempre kung nagpasigaw ka na sa akin daw, naman ganun. Aking gas? So, kung bakit, Ano tawag ko? ayun po. So, ngayon, ano tayo, 1, 2, ayun po. Yan, tinatawagan ko po si Ate Geraldine para sa ating pray. Happy birthday